rescheduled sa susunod na buwan ang arraignment sa malversation at graft cases ni dating Senador Bong Revilla. Iginigiit kasi ng kanyang kampo na hindi umano malinaw ang impormasyon ng mga kaso. Narito ang agenda report ni John Manalo. Nauwi sa pagpapaliban ang arraignment ni dating Senator Bong Revilla ngayong araw matapos nitong hindi maghain ng plea sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito sa hinaharap niyang malversation at graft cases dahil sa pagkakadawit niya sa 92.8 million pesos na umano'y ghost infrastructure project sa Pandi, Bulacan. February 9 na nakatakda ang arraignment ni Revilla sa parehong kaso, kung saan pag-uusapan din ang mga mosyon na inihain ng kanyang kampo. Sa ilalim ng malversation case, naghain ng motion for reinvestigation, motion to defer the issuance of a warrant of arrest, motion to quash information, at motion to direct that accused be detained at the PNP custodial facility. Ayon sa legal counsel ni Revilla na si Attorney Rio D. Anthony Balisi, inihain nila ang mga nasabing mosyon dahil sa umano'y kakulangan ng due process sa kaso ni Revilla. Hindi raw kasi naipaliwanag ng maayos sa kampo ni Revilla ang impormasyon sa malversation case. Factually lang, just to clarify that our client did not receive a copy of yung makapal na complaint. All that we had received was yung motion to add additional respondent and additional evidence. And that was treated as a supplemental complaint. So yun yung factual na na-receive namin. Wala pong natatanggap yung makapal. Yung resolution, sir? No. Yung complaint on malversation, it appears with falsification. Dagdag pa niya, kahapon lang din daw natanggap ng kampo nila ang resolusyon mula sa Ombudsman. That is the resolution of the Ombudsman. We just received it yesterday. What is that? That is the resolution of the Ombudsman finding probable cause to file or to indict the cases against on both charges, graft and malversation. Kaya inaasahan ng anti-graft court na masasagot ito ng prosekusyon sa oras na maghain sila ng kanilang komento. Hanggang January 28, tatanggapin ng korte ang komento ng mga prosecutor. Deemed moot and academic naman ang motion para i-defer ang issuance ng warrant ni Revilla dahil kusa ng sumuko ang dating senador. Personal namang bibisitahin at titignan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang New Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakadetina si Revilla at iba pang lalaking co-accused at maging ang Camp Karingal sa Quezon City na nagsisilbing jail facility para sa mga babaeng co-accused. Ito ay bahagi ng kanilang pagtugon sa mosyon ng kampo ni Revilla na ilipat sa PNP Custodial Center ang dating senador, gawa ng security concerns. Dumating si Revilla sa Sandigan Bayan bago mag-alas 8 ng umaga ngayong araw, kasama ang kanyang asawang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Cavite Vice Governor Ram Revilla. Bukod kay Revilla, naghain din ng omnibus motion to quash the information and withhold the issuance of the warrant of arrest ang co-accused na si Juanito Mendoza. Habang motion for continued detention naman sa Bulacan Police Provincial Office ang inihain ng co-accused na si Emelita Huat. Inaasahang mareresolba rin ito ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong February 9. Deferred na rin sa parehong araw ang arraignment ng 5 pang co-accused ni Revilla sa graft charge. Kaugnay pa rin ang 92.8 million pesos na alleged ghost infrastructure project sa Bulacan. Not guilty plea naman ang inihain ni Huat sa parehong graft case na nililitis naman ng Sandigan Bayan 4th Division. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.